Dumulog sa tanggapan ng Commission on Elections ang Makabayan Bloc para maghain ng reklamo laban sa umano'y pangaharas sa kanilang kampanya para sa May elections. Pinamamadali naman ng ilang election watchdogs sa komisyon ang pagdedesisyon sa disqualification case laban sa Duterte Youth Party List. Ang balitang A to Z ni Naomi Almojano. Sa gitna ng campaign period ng national candidates, sari-saring diskriminasyon at hindi patas na pagtrato ang nararanasan umano ng ilang mga senatorial candidate at partido politikal. Kabilang na riyan ang Makabayang Koalisyon ng Mamamayan o Makabayan na nagtungo ngayong Martes sa Commission on Elections para maghain ng reklamo. Kasunod ito ng naranasan nilang umano'y harassment noong March 18. Kung saan hinarang at pinagbawalan umano sila ng 15 nagpakilalang armed enforcers na mangampanya sa Barangay Mainit, Brooks Point sa Palawan. So, sabi namin, bakit naman itong campaign period ito at national position naman ito. Nagdadala ng baril na hindi naman uniformado, tapos nakatakipaglupa, talagang harassment at nakakatakot. Maging sa red tagging at pagpapakalat ng maling impormasyon, biktima rin ang koalisyon. Particular yung isang video mula doon sa Makabayan. May sinasabing Makabayan na account. Tapos pinoportray ako doon sa AI. AI yun na video na may hawak akong baril at NPA ako. Parang text blast sa kabuuan ng komunidad namin na tungkol sa mga malicious na lamas ng text na iisa ang number, tapos nang i-check ito ng the Umbrella Women's Party Office, ito ay pagmamayari ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army. Pati mga campaign material nila, tina-target-an nila ang mga ito at pinipinturahan pa ng mga letrang NPA. Kaya naman hiling nila sa COMELEC, solusyonan ito sa ilalim ng Anti-Discrimination Resolution ng poll body. Sagot ng komisyon. Walang puwang ang pagtatag o yung pagkukundina dahil lamang sa ikaw ay miyembro ng isang organisasyon o samahan. At dahil dyan, hindi po natin palalagpasin yung pagkakataong ito, iimbestigahan po ng komisyon itong bagay na ito. Samantala, dumulog din sa COMELEC ang ilang miyembro ng Kabataan Tayo ang Pag-asa Organization para hilingin na desisyonan na ng komisyon ang 6 na taon nilang disqualification petition laban sa Duterte Youth Party List. Hiling ng petisyon na ideklarang invalid mula pa sa simulang registration ng Duterte Youth. Noong 2019 kasi, overage o hindi pasok sa 18 to 30 age range ng kabataan ang nominees ng partido, partikular na si Ronald Cardema. Ang ginawa ng Duterte Youth sa mga kabataan ay paglaganap ng disinformasyon, terror tagging sa mga kabataan upang palabnawin kaligtaan ang mga lehitimong panawagan ng mga kabataan. Ayon sa COMELEC, agad na re-resolbahin sa mga susunod na araw ang mga inihaing petisyon. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.